Yan yung carbide. Okay? Kung napapansin nyo, may dalawang butas. Okay? So, ganun yung yung pagkahasa niya, kaiba rin, no? Hindi katulad doon sa talim na pambakal. Okay, yung nabili ko. So, ngayon makakapahinga na yung talim na bakal na pangbutas ko. Ito na yung bago nating gagamitin. Ito, walang ka-pressure yung kahoy, hindi siya stress pag binutas mo. Okay? Yan. Kasi, ito yung talim niya, ito yung daanan ng alikabok. So, dito nagdadaan yung hangin sa butas na yan. Yan. O, paano napunta ang hangin dyan or butas? Ito kasi mga master, may butas dyan. So, yan. Ngayon, ito yung paglalagyan dyan. Okay? So, yan, ipasok mo dyan. Yan, mayroon tayong alin na para sa pag-lock. Kailangan walang mga singaw talaga yan kasi kung may singaw na hangin dumadaan dyan, so hindi makakapressure yung hangin. Kailangan malakas talaga yan. No? Napansin mo, ayan. Sulpak na mga master. Yan, sakto-sakto talaga. Bumabakyum yung hangin sa ilalim. Yan, yan mga master, yan. Yan yung bagong gamit para sa pagbubutas natin. Ayan. So ngayon, ito para ito sa forearm. Susukatin natin kung ilang inches itong mga gamit na andito sa akin. Para, ang importante alam nyo. Yan. 15 inches. Pero hindi to pang hindi to para sa shop. Wala pa yung shop sa kasalukuyan na nagpasadya pa. Kasi yung pang shop talaga, nipis eh. So, nasa 5/16 or 1/4 ang size niya. At saka 30 inches. Kasi gusto ko nga tagos dulo sa dulo ang mabubutas natin. So, yan yung So, isa rin yun, pa-custom talaga o special tool talaga. Ito mga special tool naman to mga master. So, yan, 15 inches. Okay? So, marami tayong mga sukat na naka-ready dyan. Kung hindi ko nagkamali, ito ay 3/4 or 19 mm. No? Yan ang tingin ko. Ayan po mga master. So, yan nga, yung 19 mm o 3/4. Okay? Yan. So, nasa 19 mm ang yan. Ang sukat niya. Okay? So, ngayon, yan, pagka ginamit na natin, so, bale, ang umikot doon, banda sa may kahoy, tapos dito, ito yung lagayin natin ng hose. So, kunik papunta doon sa compressor natin.